Panginoon, linisin mo po kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 1, verses 40 to 45, and I read it for you. A leper came to him, begging him and kneeling. He said to him, "If you choose, you can make me clean." Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, "I do choose, be made clean." Immediately the leprosy left him and he was made clean. After sternly warning him, he sent him away at once, saying to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded as a testimony to them." But he went out and began to proclaim it freely and to spread the word, so that Jesus could no longer go into a town openly, but stayed out in the country. And people came to him from every quarter. Meron po sa atin na kapag naglilinis, talaga namang walang alikabok, walang mantsa, kumikinang, mabango. Ayaw po natin sa marumi, ayaw po natin sa mabaho. Partikular po tayo sa paglilinis. Sa ating pong binasang ebanghelyo, may narinig po tayong nagmakaawa, lumuhod sa harapan ni Jesus at humihinging, "Panginoon, kung mamarapatin po ninyo, linisin po ninyo ako." Siya po ay may ketong, may sakit sa balat. At alam po natin na sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga taong may ketong ay kinukonsiderang maruming tao. Sila dapat ay nasa ibang lugar, hindi nakikihalubilo sa mga walang ketong. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nahabag at nakita ang pananampalataya ng taong may sakit. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "I do choose, be made clean." Ano po ang mga bagay na marumi? Maraming bagay po ang marumi bukod sa mga material na bagay. Pero ang pinakamarumi na hindi kayang talunin kahit ng pinakamatapang na sabon ay ang karumihan dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay lumapit kay Jesus at humingi ng tawad. Hingin po natin sa Kanya kagaya ng may ketong, "Panginoon, linisin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala." At tayo po ay lilinisin niya, mamarapatin niya, sapagkat ang awa ng Diyos ay walang pinipili, patuloy na bumubuhos sa lahat, lalo na sa mga humihingi nito. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa pagpapatawad na inyong ibinibigay sa amin bilang paglilinis sa aming mga kasalanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.